sa inyong lahat. Good afternoon and good evening po. Ako pa si Christine at ito ang aking channel. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button at pakiring na din ang bell. Para sa ganon ay ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So today guys, andyan na, napanood na natin ang part 3. Part 3 nitong topic na to na inabangan natin kay Sir Raffy Tulfo in action. Ayan. I salute you, Sir Raffy Tulfo, and also Sir Arnel Ignacio. And, ayan nga po, ito na po yung part 3 ng OFW na si Sherlyn Gerasta na pinagpalit yung kanyang tricycle driver na mister doon sa isang engineer. Ayan. So, itong si Sherlyn Gerasta ay isang OFW, guys, na nagtatrabaho sa Saudi. So, sa pagkakaalam natin, guys, halos lahat tayo alam natin na napakahigpit ng Saudi, guys, when it comes to babae sa lalaki, diba? Lalo-lalo na sa mga photos na mga masiselan na mga photos, something like that. Mahigpit sila, guys. Mahigpit sila talaga. And meron mga friends doon na kahit na mag-asawa sila, every time na lalabas sila or something like, every time na lalabas sila, dapat yata dala-dala nila lagi ang kanilang marriage contract, diba? So, talagang mahigpit doon. And, ayan nga, so yung last update natin about this is, si Sir Arnel Ignacio ay sinundo na si Sherlyn doon sa airport. Yun nga, inabangan natin yung paghaharap-harap nilang dalawa together with their 5 kids, guys. And, ayun, napanood natin, guys, na nagkita-kita na nga itong si Sherlyn at si Kuya Charlie and ang kanilang 5 anak. Well, very emotional, but you know, syempre, pa din siya na kahit na sa totoo lang ay naging selfish talaga siya, naging makasarili siya. But still, pag nakita mo yung anak mo, maiiyak ka talaga. But it's not yung very emotional that I expected. Hindi ko na-feel masyado. But, who am I to judge, diba? Who am I to judge? So, nagkita-kita na sila. So, nandun na yung mga anak niya. So, it's like a family reunion. Then, after that, syempre, after that, pinalabas nila yung mga bata para magharap-harap sila, para mag-usap silang mag-asawa. And, syempre, maselan yung mga ganong bagay. So, pinalabas na lang muna nila yung mga bata kasi, syempre, masiselan ng bagay yung mga pag-uusapan nila para hindi marinig ng mga bata, ganyan. Kasi ang number 1 na pinoprotektahan dito yung mga bata eh. And that's why tumutulong si Sir Raffy Tulfo kasi Sir Raffy Tulfo is trying to fix the marriage. He was trying to fix it. He was trying to na magkabalikan sila, but I'll tell you guys, hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay. So, itong si Sherlyn Gerasta, ay marami siyang binabato kay Kuya Charlie. Number one is drug addict nga daw si Kuya. Nagda-drugs daw siya. Which is, si Kuya Charlie ay inamin niya yon na nagda-drugs siya dati. That was 2015 and nandun pa si Sherlyn noon sa Pilipinas. And nakulong siya. So, pinagbayaran na niya yung ginawa niyang masama. So, nagbago na daw siya. According to him, nagbago na daw siya. Hindi na siya nagda-drugs. But for me, it's true. Kasi, paano mo naman may tataguyod yung 5 mong anak, diba? Kung isa kang drug user. Kasi, syempre, mapapariwara ka talaga. But, si Kuya, syempre, naalagaan niya yung mga 5 niyang anak. Sa tulong na din ng mga pinapadala ni Ate Sherlyn. So, pinakita din ni Ate Sherlyn yung mga proof of remittance na nagpapadala nga daw siya mga 20, 19,000 ganyan every month. But yung pera naman pala na yun is hindi lang naman napupunta kila Kuya. Ang natitina na lang daw usually is mga 10K ganyan. So yung mga monthly bills nila at pagkakaroon ng 5 anak, guys, hindi ko alam kung kasya yung 10,000. But syempre pinagkakasya yun ni Kuya. And may work din naman siya as a tricycle driver. So, madaming binibintang si Ate Sherlyn na mga bintang na lang niya para lang siguro ma-save yung sarili niya, para
malinisan yung pangalan niya, na ngayon ay syempre, di ba, nakakahiya na yung pangalan niya, yung mukha niya kumakalat na sa social media. And that's your karma. Yan yung karma siguro ni Ate Sherlyn ngayon. Kasi kung ayaw mo na sa isang tao, hiwalayan mo siya para sa ganun ay hindi ka mapagbintangan na nangangabit. And most of all, dapat inisip mo man lang yung mga 5 anak mo, 'di ba? Bago ka lumande, dapat inisip mo man lang yung 5 anak mo, 'di ba? Yung kahihiyan. Hindi ka pa ba natakot sa mga nangyayari sa mga ibang cases na napapatulfo? Hindi mo ba yun naisip? And noong hinamon nyo si kuya, hinamon nitong si Edwin nga nakabit mo, is hindi ba naisip na pwedeng magpunta si kuya Kuya Charlie sa Raffy Tulfo in action? 'Di ba? So, maraming binibintang. So, parang si Sir Raffy Tulfo is pinipilit pa nga na magkabalikan na sila. Pero wala wala, as in ayaw na talaga niya. As in parang nandidiri siya dun sa asawa niya. Pero for me, ikaw ang nakakadiri, ate. Ikaw yung nakakahiya dito kasi ikaw yung nagloko. And si kuya is, yung gusto lang naman niya is maibalik ka sa family, yung mabuo yung family nyo, mailayo ka sa masama, 'di ba? Pero wala parang ang yabang talaga ni ate. Siguro si ate, pumuti na siya, 'di ba? Parang gumanda na siya. So, naghanap na siya ng iba. Pero kung titignan mo din naman si kuya, may tsura naman si kuya, pogi naman si kuya. At for me, mas lalo siyang pumupogi kasi nga is, mahal niya yung mga anak niya Kasi, ang pinakamahalaga naman sa lahat, guys, is wala sa itsura. Wala sa itsura yan, wala sa panlabas na anyo ang labanan dito, kundi yung kung ano yung nasa loob mo. And si kuya, I'm sorry about what's happening on your family. Kasi, ayun, ang dami mong anak, ang babata pa nila, and ma-experience nila yung ganitong klase ng story na hiwalay nga kayo ng asawa mo dahil lang nag-abroad siya at nagbago na ang lahat. And si ate, kahit anong ibato mo, kahit ano pang reason mo, napahiya, ikaw ang mali, and karma mo yun nang napahiya ka sa buong mundo. So, yung iniisip mo lang, kaya ayaw mo na kasi napahiya ka na sa buong mundo. Yun yung iniisip mo. Yun, makasarili ka talaga, hindi mo inisip yung mga anak mo, 'di ba? So, nag-offer pa nga si Sir Raffy Tulfo na nabigyan sila ng trip, parang honeymoon nila, ganun, para lang mag-join na naman silang dalawa, para kasama na naman silang dalawa. They will see kung ano yung magbabago kapag nagsama na sila ulit sa isang bubong. Pero, ayaw ni ate, maarte siya ayaw niya. Parang nandidiri na talaga siya kay kuya. Pero kuya, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang kasi, syempre para sa mga anak mo, pero kung ganyang klase din naman na babae, 'di ba? It's not worth it. It's not worth it. Alam mo, masipag ka, isipin mo yung mga anak mo. Mahalaga meron na yung mga anak mo, 'di ba? At pagtanda mo, sila din naman yung mag-aalaga sa iyo. One day, sila yung mga kakampi mo. So, silang lahat ng mga sinasabi ni Kuya, naniniwala ako hindi niya lang iniimbento yung mga sinasabi niya. Kasi may mga katotohanan talaga sa mga sinasabi niya. Mga totoo talaga yung mga nag-send yung si ate ng mga bastos na 'di ba, yung mga video na bastos, something like that. Totoo yun. In-erase lang ni kuya yon dahil nga ayaw makita ng mga anak niya. Syempre nakakahiya, 'di ba, yung nanay nila yun nasa video. Part 3 pa lang to ha, may part 4 pa. So we will see kung magbabago pa yung isip ni ate na kasi nga, yung mga anak niya, syempre gusto nila magkabalikan sila. Pero, ayun nga, we will see. We will see part 4 sa susunod na kabanata, guys. Hello guys, bago ang lahat, gusto ko po munang batiin at bigyan ng shoutout si Princess Ner. Hello sa'yo from San Pablo, Laguna. Thank you for watching my video. I'm so very, very thankful to you, Princess Ner. And to Ruth Ordaneza from Riyadh. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. And thank you guys for watching. And guys, dito po sa nangyaring ito, dito sa case na to na napanood natin kay Sir Raffy Tulfo, sana guys ay
nakapulot tayo ng aral, lalong-lalo na sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga tao na mahilig makipag-chat, mahilig lumande. Ayan, I'm so sorry. Ito po ay magiging lesson sa atin. Magiging lesson sa atin na ang isang relationship ay hindi lang basta-basta, lalong-lalo na kapag may mga anak na kayo. Na kapag married ka na ay ang kasal ay hindi lang basta kanin na mainit na pag sinubo mo ay pwede mong iluwa. Nagasgas na yung line na yan. Pero ganun po talaga. Kapag nag-asawa ka, panindigan mo, lalong-lalo na kapag may mga anak ka na. Ito po ay lesson po sa ating lahat. Para sa ganun ay hindi na maulit. And itong programa naman ni Sir Raffy Tulfo, hindi lang naman ito basta tumutulong, kundi ito guys, yung mga sitwasyon na kung saan makakapulot talaga tayo ng aral. At para one day ay siguro mabawasan na yung mga wala nang mga maghihiwalay na mga mag-asawa, di ba? Wala nang broken family. Siguro sana matuto tayo, sana matakot tayo sa Diyos, lalong-lalo na sa Diyos. Sana matakot tayo sa mga ginagawa nating mali. And isipin natin lagi ang mga anak natin, isipin natin lagi ang family. And ang nakakahiya dito, hindi lang tayo, hindi lang ikaw, Sherlyn Gerasta, kundi ang nakakahiya dito, lalong-lalo na yung mga anak mo. And sila yung magsasuffer. Sila yung magsasuffer, hindi ikaw. So, we will wait for the part 4 kung ano na naman ang update. So, guys, thank you guys for watching. And please subscribe, guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. And see you again on my next vlog. Bye!